Ayan, magandang umaga! Ayan, nandito po tayo sa bago nating segment. Siguro kung nakita nyo, napakaganda ng ating introduction. So, napaka-newly... parang refreshing. Yes, oo. Para saka yung mga videos na yun yung mga galing sa mga farm na ating nabisita. At saka yung kasalukuyan hindi gumagamit ng technology. Yun. Yes. So, para maiba naman sa tagal na ho kasi ng ating live streaming. So, para naman kaming mga ka-team Atobi nyo ay gumagawa talaga ng ibang mga konting innovation, pagbabago, refreshing. Siyempre, iba na nga ang mga millennial ngayon, di ba? So, para maka-adapt lahat ang ating mga yun yung magandang term, maka-adapt. Yes, oo. Siyempre, bago ang lahat, bago tayo mag-start sa ating programa, iniimbitahan namin po muli kayo sa ating darating na seminar sa May 20, araw po ng Sabado, 9 a.m. Ito po ay via live streaming sa aming Facebook page Atobi Nanotechnology. So ito po ay tungkol sa pag-aalaga ng broiler or 45 days na manok. Kung nagtataka po yung ibang hindi nakakita ng announcement, dati po kasi supposedly ay may face-to-face, pero ngayon dahil sa kadahilanan na medyo nag-i-increase pa rin po yung mga cases ng COVID-19, so minabuti po ng Team Atobi na gawin na lamang po itong webinar. Via live streaming na lang po para na rin po sa kaligtasan ng lahat. Ayan, oo. So, ayan po ay free. Yes, free webinar. Free pa rin naman. Free talaga yan. Kasi marami nagtatanong, may bayad kung wala na lang silang internet connection. So, madaling-madaling nyo na lang kaming mapapanood. Ang ating magiging paksa ngayon, so sa ngayon kasi, hindi na talaga natin mapigilan yung pagtaas ng presyo ng bilihin. So, lahat tumataas. So, yung mga babansot lang hindi tumataas eh. Ayan, so, ano ba yung dapat nating gawin para makapagdagdag tayo ng kita? Di ba? Kasi speaking of, hindi pa rin nga tayo talaga totally nakakaalis sa pandemic. So, yung mga kababayan natin, since tayo mga Pilipino ay talagang maparaan, lahat ng diskarte ay gagawin para kumita. So, karamihan ngayon ang nauuso is online selling. So, yung sa nakikita natin sa ngayon is nauuso yung mga pagbebenta ng mga pagkain, mga pangmeryenda, online. So, nagpo-post na lang sila ng mga paninda and then yung mga ibang naghahanap. So, nagsa-search na lang din sila sa mga Facebook groups. Tapos, kung yung pag may nakita na sila, yung iba nagde-deliver. Kung halimbawa within the village lang or sa subdivision nila. So, yun. So, napakadaling maghanap. At saka dahil takot nga din yung iba na lumabas para bumili ng mga pangangailangan nila, dyan din nauuso yung pag-online seller ng mga damit. Kaya isa ako dyan sa napapamine eh. Diba? Yan. So, ibig sabihin, marami talagang pamamaraan para makadagdag tayo ng kita. Pero dito po tayo sa ating segment, sa Team Atobi, na ang pinag-uusapan po natin ay yung usapang agrikultura, paghahayupan, at pangisdaan. So, kaya ang tatalakayin natin, yung pag-aalaga syempre ng hayop. Isa po dito, yung pag-aalaga ng pugo. Yes po, dahil nga po, sa panahon ngayon, maganda po mag-alaga ng pugo, lalo na yung ready-to-lay na pugo. Ito din ay nakakatulong na pandagdag na pagkakakitaan ng ating pamilya. At hindi lang po pandagdag pagkakakitaan, kundi masustansya yung itlog ng pugo at madali rin itong alagaan. Tsaka isa pa, talagang napakahilig natin mga Pinoy sa sa itlog ng pugo. Kahit nga dyan sa, pag bumabiyahe ako dyan sa San Pedro, ang dami akong nakikitang nagbebenta. Tsaka yung mga, minsan nga yung mga nagtatawag ng mga barker sa jeep, yung iba naririnig ko pa, sabi, uy, libre mo naman ako ng kwek-kwek. So diba? talagang hanggang ngayon, in na in pa rin talaga siya. So makikita mo na lumalaki na ulit yung demand natin ngayon sa sa pugo, lalo na sa itlog ng pugo. Dahil ito, saka madaling alagaan. Basta meron ka lang simpleng kulungan, pwede ka nang mag-alaga. Katulad po itong nakikita natin sa screen. Ayan. So, kung baguhan ka pa lang, wala ka pang kapital masyado sa pag-aalaga, ang meron ka na lang ay, tawag dito, pambili lang ng sisiw, ng ready-to-lay na pugo.
So kung meron naman kayong mga crate, mga nahihingi lang naman yan sa palengke, doon sa mga fruit stand, doon, marami yan. Ang iba tinatapon lang. So pwede nyong gawing kulungan ng pugo yan. So yan naman po, yung crate na yan is pwede nyo lang lagyan ng butas magkabilaan para lagayan ng inuman at saka pakainan nila. At saka hindi ka rin mangangamba doon sa ventilation dahil nga yung crate is butas-butas na yan. So yung tagusan ng hangin is nakakatulong para doon sa ating mga pugo na hindi po sila magkaroon ng sakit. Dahil ang kasya naman dyan, mga yata, mga 5 hanggang 10. Yan. Depende rin sa size ng crate na makuha nila. At saka yung dumi, ayan, butas-butas naman yung ilalim, nakita nyo. So lalampas na yan doon sa ilalim. So, madali ng alagaan. Kahit saan, pwede mo pang dalhin. So, talagang mag-i-improvise lang sila kung saan nila ipopwesto yung pakainan, tsaka painuman. Talagang kahit anong materials na available sa kanila, may mapag-uumpisahan nila kahit wala pa silang pangbili or panggawa ng kulungan. Saka kung gusto nilang na talagang walang gastos, yung pwede nating paglagyan yung mga nasira natin na mga kulungan ng aso. Pwede yun. Pwede nating paglagyan yan. Yun nga lang, yung 1.5 na bote ng Coke at saka mga soft drinks. Yan, pwede mong gawing pakainan at saka inuman yan. Improvise kung mag-aalaga tayo, syempre nga, kaya nga dagdag kita, hanggat maaari, wag na muna tayong gumastos sa kulungan dahil konti lang naman yung pagsisimula natin. Ayan. Kung medyo may budget tayo, pwede nating gawitin to o pwede tayong bumili kung may budget tayo katulad nung medyo nakaipon-ipon na tayo, yung malalaki na. Or kung gusto nyo kahit sa backyard lang muna ipwesto, pwedeng-pwede rin. So, dun sa susunod nating sample na ipapakita, so kung medyo may budget na tayo pambili ng materials, kagaya ng mga Amazon wire, yun yung mga common na nakikita natin na pang cage sa pugo yung Amazon wire na may bakal, tapos nilalagyan lang nila sa, para hindi lumundo yung Amazon wire, naglalagay sila ng steel matting. Doon dyan sa sample na yan, so ang capacity ng isang layer, kasi yan ay 2 layer, pwede siyang maglaman ng mga 50 pieces. So dahil 2 layer siya, so tig 50. So pwedeng makapag-alaga ka na 100. Kita mo naman yung space na kakainin niya. Ang liit-liit lang, kahit sa likuran lang ng bahay nyo or sa gilid nyo lang, sa garahe, may papwesto nyo na yan. Tsaka gagawa nyo lang din ng paraan na lagyan ng feeder. Pwede kayong gumamit ng mga PVC pipe. Yan, yung sa drinker nila. At saka, syempre, yung medyo paslant lang din yung posisyon ng kanilang, para may gulungan para hindi mabasag yung itlog, maapakan. Saka bukod dyan, meron pa rin naman tayong pwedeng gawin. Kung talagang malaki-laki yung budget natin, ito, yung ating kulungan na ginamit nung tayo ay nag-aalaga ng pugo. Yan yung sample ng ating kulungan na ginamit dito sa atin. Yan ay gumamit tayo ng mga puro bakal, ginamit natin yan for security ng ating mga pugo. So, ang mga painuman na ginamit natin dyan, yung acrylic. Yan, acrylic pakainan at saka inuman. So, yan ay ang naalagaan yata natin dyan is nasa 55 po. Yan, 55 yung inaalagaan namin dyan. So, yan yung mga sample ng kulungan na pwede nyong gamitin or tularan, lalo na't baguhan pa lang po kayo sa pag-aalaga. At saka hindi na rin natin problema, ito, ipapakita natin sa kanila. Ipapakita natin yung dumi ng ating mga alaga kasi minsan naman, ang nagiging problema kung bakit ayaw nila mag-alaga kahit backyard lang, ay yung baho ng dumi ng ating mga alagang pugo. Sabi nila, mabaho naman yan. So, ngayon, hindi na po natin problema yung ganyan, lalo na po't naka-technology po yung ating mga alagang pugo. So, kahit nga, yung iba nag-aalaga sa tabi ng kitchen mismo nila, sa likuran ng bahay. Yon, so malapit lang doon sa kitchen. So hindi na po nila nagiging problema yung kanilang pag-aalaga dahil naka-technology. So ang ginagawa po natin diyan, kasi minsan yung pagdating ng mga sisiw sa atin ng mga pugo, yung mga RTL natin. RTL yan. So, naglalagay na po tayo ng technology doon sa pakainan at saka sa inuman po nila. So, mini-maintain na natin yung technology po nila para mapatas natin yung resistensya. Bukod po dyan, dapat, mayroon na tayong kulungan. Ay, syempre, yung aalagaan natin, yung mismong RTL, yung pugo, saan ba tayo makakakuha nito?
Oo, dapat bumili po kayo doon sa legit na mga kakilala nyo, ha? O di naman may mga kakilala po kayo na bumibili na, pwede po kayo doon magpasabay para sigurado po kayo na hindi po naluloko kayo doon sa pagbibili nyo ng RTL. Kasi minsan naman yung iba, ang sabi, ay, ready to lay na yan. Pero pagdating sa inyo, naku, 1 month, hindi pa nangingitlog yung Oo, yung wala puro lalaki. Oo, at saka wala pa sa tamang edad. Oo. Yun. Ang kailangan nyo pong bilhin na RTL, sigurado po dapat ay 25 days. Yun. Yan po. After 2 weeks or 1 week, mangingitlog na po yan. Ang kataasan ng kanilang pangingitlog talaga is 42 days. Yes. Ayan. Oo. So, dapat kumuha po tayo dun sa legit na supplier o kaya kung meron po kayong kakilala na nagpupugo, o pwede kayo makaamot o makabahagi. Kung ilan lang naman po yung ating aalagaan, sigurado na ang ating aalagaan ay puro babae dahil alam natin yung nag-aalaga na, di ba? Oh, kasi sila doon nakuha eh. Alam mo na legit yung kinukunan nila. At syempre, meron na tayong kulungan, may pugo na tayo. Syempre yung pagpapakain natin. Ano ba yung dapat natin pakain dyan? Sa ngayon po, marami na tayong mabibiling layer quail feeds. So, sa mga poultry supply, laganap na po yan. Depende po yan doon sa brand na ating bibilhin. So, pag ganun po, pwede na tayong magpakain ng layer feeds. O yung iba ang ginagawa dyan, pinapakain nila muna ng quail grower. So, konti lang po yung ang kinakainan. 19 to 25 grams per day per head. Yan lang po yung kinakainan. Yung 19 grams, ayan po, ay depende doon sa brand na bibilihin nating feeds. Kasi may recommended feed, consume sila talaga na grams, ito lang ipapakain mo. Kasi high density yung feeds na ibibigay sa inyo. Yan ay depende po. Kaya kung bibili po kayo ng feeds, itatanong nyo po kung ano yung recommended feed intake o feed consume na ibibigay natin doon sa ating mga pugo. Ayan. Kasi kapag nasobrahan ng pakain, di ba? Hindi nangingitlog. Yes, may problema din syempre. Mangingitlog yan, hindi natin pwedeng patabain. So, restricted lang talaga yung pagpapakain. Pero sa atin, ang ginawa natin dyan, minsan i-ad libitum eh. Oo, di ba? Tapos nga, ang maganda doon, wala nang amoy yung dumi dahil nilalagyan natin ng technology sa kanilang tubig. Ayan. So, pwede nyo din po yung gawin para hindi po mangamoy yung ating yung dumi ng ating alagang mga pugo. Tsaka kahit na nagmamolting sila or naglulugon, kahit kalbo-kalbo na nga yung balahibo nila, magtataka ka bakit ang dami pa rin nila mag-produce ng itlog. Oo. So, hindi naapektuhan yung production nila kahit sila ay nagmamolting. Malaking tulong po yan dahil syempre, ang sinasabi nila is talagang matibay sa sakit ang pugo. Sa ngayon po, ngayong climate natin, paiba-iba. So, para magkaroon lang tayo ng peace of mind na hindi magkakasakit talaga yung ating alaga, so, bigyan po natin ng magandang nutrisyon, magandang ventilation doon sa kanilang kulungan, magandang supplement para makatulong doon sa egg production at doon sa kanilang stress. At bukod po dyan, syempre sinasabi natin yung magsustansya yung pagkain ng pugo. Kung halimbawang wala silang makitang layer feeds, quail layer feeds, may alternative ba silang pwedeng ipakain? Yun. So, yan po ay na-try na namin. Yung talaga wala kami makuha na quail feeds. Ang ginawa po namin dyan, bumalik kami ng hog starter feeds. Hogs po yan. Dahil mataas po yung protein nan. And then, naglagay po kami ng NBM. And then, naglagay po tayo ng technology at naglagay tayo ng 0.7% na limestone or kung wala naman kayong limestone, pwede kayo maglagay ng eggshell. Durugin nyo lang po yan, ibilad nyo ng tuyong-tuyo, tapos durugin, saka nyo siya ilagay. So, kung 1 kilo, maglalagay po tayo ng 70 grams na limestone or eggshell. Yun po. Ang tagal ho namin ginamit yan. Napakaganda ho ng production ng ating tuloy-tuloy. ng pugo. Yung time na, syempre, hindi naman po laging ganun dahil nag-iiba din po kasi ang sistema ng pugo. Mas maganda pa rin o mas mainam pa rin na quail layer feeds ang ating ipapakain. Pero yun po ay yung starter ay kung wala tayong mabili talaga na quail feeds, pwede po nyo yung gawin. So, nabanggit mo nga na bakit natin nasabi na masustansya yung itlog ng pugo. Yun. Kasi kami po dito sa office before, lalo na yung panahon ng pandemic, na ang ginagawa po namin every morning ay
umiinom kami nung hilaw na itlog ng pugo. So, nilalagyan lang namin ng kunting asin tapos iniinom. Kasi, according naman po sa research, napakataas at maraming vitamina ang nakukuha doon sa itlog ng pugo. At katumbas nga po ng isang table egg na layer egg is 3 to 4. Oo, 3 to 4. Maganda po ang pag-aalaga ng pugo. Kumbaga, kumikita na tayo kung ito ay ating kakainin. Syempre, grow natin, di maganda pa yung ating health. Yes. Tsaka iba nagwo-worry kasi sabi nga, mataas daw sa cholesterol ang itlog ng pugo. Pero, mataas sa cholesterol, pero sa good cholesterol ang pinupunuan nito. So, how much more pa kung naka-maintenance ng technology, mas sigurado tayo na mas ligtas pa nating makakain. Actually nga, kahit nga hindi mo lagyan ng asin yung raw na itlog ng pugo, may inom mo siya. Na hindi ka malalansa. At saka bukod dyan, pakikinabangan pa natin yung meat. Kumbaga, nagkal na tayo, pwede po nating ibenta at pwede po nating pagkakitaan pa yung meat ng pugo dahil hindi nga malansa at masarap po, malinamnam. At saka bukod po dyan, so meron na tayong kulungan, meron na tayong RTL na alaga, meron na tayong magandang nutrition, nangingitlog na po yan. So, ang maganda dyan, dapat yung marketing natin. Paano ba yung diskarte natin na pagbebenta natin? Siyempre, yung iba ang ginagawa, hindi lang fresh egg yung ginagawa nila para mas high value yung ibebenta nila. Gumagawa sila ng pugulot o yung iba usong-uso sa mga karinderya, di ba, chop suey. So, kailangan nila ng itlog ng pugo. Sinasahog nila. Saka nilalagyan yung kwek-kwek, di ba? Or ginagawa nila leche plan. So, para maiba naman yung high value product ang ginagawa natin, hindi lang fresh, para mas tumaas yung presyo ng ating product ng itlog ng pugo. Tsaka makakompare mo talaga, lalo na kapag naka-maintenance ng technology, talagang malinamnam yung itlog niya. So, hindi ka mag-worry na kahit marami kang mga kakompetensya. Nasa quality na lang ng ipoproduce mong product eh. Paano ka mag-add ng value dun sa iyong produkto? Siyempre, kung sa pag-aalaga natin, hindi mo naman talaga yan masasabi na healthy talaga meron nagkakasakit. Yes. Ang ginagawa po namin dyan, laging, pagdating pa lang ng RTL, kailangan lagyan na natin yung tubig. May tubig na yung technology para ma-refresh sila, talagang maka-adapt dun sa kulungan na pagdadalhan natin sa kanila. And then, tuloy-tuloy yung maintenance ng ating technology plus yung NBM kung hindi maganda masyado yung ating feeds na ginagamit para ma-lessen talaga yung infection para dun sa ating mga alaga. Maraming salamat po ulit sa aming pagtutog, although na nakikita nyo na hindi farmer's talk yung title namin, iba na po. Pero ito po ay mas maraming simple, na mas maintindihan po natin. Pero, mga practical, practical way naman po yung ating pag-uusapan. At saka mas maganda nga po dyan, meron din sanang yung tatawag sa atin. Yes, na makasama din namin dito during nagla-live. O kaya mga nagtatanong po kayo during nagla-live po kami. Mas maganda po yun para meron po tayong interaction sa isa't isa. At saka open po yung mga tanong nyo, suggestion, yung mga matagal na po nag-aalaga, mag-advise doon sa ating kapwa netizen na nanonood po sa atin ngayon. So, kumbaga tayo po ay bigayan po. Hindi lang po kami nagbibigay ng info at mas maganda po nanggagaling din po doon sa mga mismo nag-aalaga. At doon sa hindi pa nag-aalaga, na may mga question po kayo sa abot naming makakaya, kami ay sasagot po sa inyo. Ayan. Open po lagi yung ating numero dito sa ating opisina. Ito po yung mga contact number po na pwede nyong tawagan. 0939-917-2858, 0917-540-8887, at 0917-875-4262, 0917-502-1007. At syempre, pwede rin kayong direct na mag-message sa amin dito sa aming Facebook page, Atovi Nanotechnology. At nariyan din po lagi ang ating Facebook group na Livestock Agri-Aqua Troubleshooters Organization or yung LATO. So ito po ay Facebook group na contact point ng mga farmers at would-be farmers sa larangan ng paghahayupan, pangisdaan at paghahalaman. So lahat po ay welcome dito, kahit yung mga nagsisimula pa lang na naghahanap po ng kanilang pagsisimulang alagaan. So may mga members po dito na nagpo-post din ng kanilang mga ibinibentang produkto or mga inalagaan nila. So magkakatulungan po tayo dito.
po. So yung mga may mga inquiries, pwede nyo rin pong i-post dito at may mga sasagot din po sa inyo. At syempre po, active na active pa rin po yung ating website. So i-visit nyo lang po lagi yung www.atovnanotechnology.com. So nakapost din po dyan yung mga upcoming events ng Team Atovi, as well as yung mga gusto mag-inquire tungkol dun sa technology. So nandyan po lahat ng mga information na gusto ninyong malaman. So i-visit nyo lang po. At saka yung ating mga OFW po na hindi po nakakakontak sa atin at available Viber lang po meron sila. So ito po yung mga contact number natin through Viber at saka WhatsApp. Yung 0939-917-2858. Ayan. So, napakinggan nyo po yung mga number at mga iba pa naming page. At syempre, i-visit nyo po yung aming YouTube channel na Team Atovi. Lahat po ng aming mga segment o mga discussion tungkol doon sa Farmer's Talk. Diyan po, mapapanood nyo. At saka meron po kaming account na TikTok. Ayan. So, i-follow nyo po kami. Yung mga iba naming video, may matutunan din po kayo kahit papano dyan sa TikTok. So, search nyo lang po Team Atovi or yung @Atovi Nanotech. So, ayan po yung TikTok account. Yun. At saka bago po tayo magpaalam, i-invite po namin kayo ulit sa aming free webinar seminar sa sa May 20 na po yan, next Saturday. So, ito po, ang topic natin dyan is mga dapat tandaan sa pag-aalaga ng broiler o 45 days na manok. So, Saturday na po yan, 9 o'clock ng umaga. Ayan. So, dapat manood po kayo. Isa sa yan sa mga pwede nating pagkakitaan. Additional income po yan. Yes. Saka yung iba nagtatanong kasi, pwede bang pasend ng link? So, actually po, pwede i-like nyo lang po or i-follow yung aming Facebook page at magdo-notify na po yan once na nag-start na po kami ng live streaming. So, kasi iniisip nila baka yung link bang via Zoom or So, mapapanood nyo na po agad-agad yan once na kayo ay naka-follow na sa aming page. Kung wala na po tayong tanong at sa susunod po na aming segment dito sa Usapang Agrikultura, Paghahayupan at Pangisdaan. Ayan. Sa susunod na ulit po naming live stream. Yan. So, magkita-kita po ulit tayo. Yun. And always remember, Team Atovi will continue to educate, share, and inspire others. Bye-bye!